nabalitaan ko yun, ay, may mga videos na, dumadami ng bagong virus, fake news o totoo. Yan ang pag-uusapan natin sa episode na ito. Videos that will make you wealthy and debt-free. Hi there, this is Shane Kitan, your pambansang wealth coach. Yan, may kumakalat na namang mga balita. May mga virus na naman daw lumalabas sa China. Tapos ito na naman, medyo nagpapanik na yung mga tao. Ano naman ang gagawin? Meron na bang second wave ng COVID-2? Well, ito lang, good news muna. According to Manila Times po, ng January 6 po, meron silang balita, DOH dismisses reports of new epidemic in China. So, in other words, this is a fake news. Pero alam nyo, kahit man fake news man o totoo, kailangan maging handa po tayo. Alamin muna natin, hindi lang to tungkol sa health preparedness. Dapat rin tayo maging prepared financially, mentally, and emotionally. Especially sa mundo ngayon, ay talagang the only thing that is permanent is change. Kaya nga, what can you expect in this video? Bakit natin kailangan balansehin po itong sitwasyon na ito? And then, ano yung mga practical tips sa bawat sector, sa empleyado, entrepreneurs, sa mga call center agent, OFWs, and then how can we build a pandemic-proof na finance? Okay, kung kayo po ay interesado, let's listen to this. Number one, bakit ba natin kailangan balansehin po ang offline and online worlds? Alam mo, sa panahon ngayon, hindi na sapat po ngayon yung tinatawag na offline. Yung offline, yung face-to-face, yung traditional, or hindi rin pwedeng sabihin natin puro online ka na lang. Kasi halos lahat ng negosyo exists on both worlds right now. Meron na tayong face-to-face, meron na tayong virtual. Meron tayong mga stores, at meron na tayong delivery. So in other words, dapat handa tayong mag-adjust sa parehong environment. Nagigets nyo? Para manatiling competitive and financially secure ka. Ito lang, shout out lang sa mga business owner. Mark my word. As a entrepreneur, nakikita ko na talaga in the near future yung mga may stores po talaga. Darating po ang panahon, may mga phone na po sila sa harap nila at nagla-live selling na rin po sila at nag-online selling. Kahit may pwesto sila. At yung mga walang pwesto rin, kayo naman po, mag-online selling muna kayo, live selling muna kayo. In the near future, pag kayo ay nagkapera na, nagkapondo na, baka in the near future, magtatayo ka rin ng physical store. So, both worlds should exist and coexist. Does it make sense? If it makes sense, type make sense sa comment section. So, kailangan po, ganun na po ang diskarte natin. Kung lumakas ang offline, face-to-face, buhay ka. Pagka nawala ang face-to-face, di ba, meron kang online, buhay ka pa rin. Di ba, dapat ganun ang diskarte. Ito naman mga practical tips naman sa mga sector po. Number one, sa mga empleyado. If you are 9 to 5 worker, syempre, kailangan pananatilihin na po natin ang ating good work ethics sa opisina. So, it's very important na talagang, alam mo, competitive na po talaga ngayon. Na sana, wag po tayong papetik-petiks dahil marami rin po ang nawawalan ng trabaho. Pagbutihan po natin, mag-upskill po tayo. When you say upskill, hindi lang dapat yung alam mo, ang dapat alam mo, madadagdagan dapat ang kaalaman mo para tumaas ang halaga mo sa kumpanya. As a matter of fact, as an employee, look at me. You make yourself so valuable in the organization that the organization cannot afford to lose you. Dapat ikaw ang pinakamahalaga. Pag nawala ka, magsasara ang kumpanya. Hindi ka mawawala. Diba? Dapat yan ang mindset natin. But, may plan A ka, that's your main, maghanap ka na rin ng online na opportunity. I-balance mo. Dapat meron ka na rin secondary income. Aside from the first income, meron kang second income. Bakit po? No offense meant. Kaya just in case, magkaroon po ng pandemic 2, handa ka na. Nagkaroon na ng pandemic 1 eh. Diba? Nung isa lang source of income naman natin, alam na po natin ano nangyari. Now, that is for the employment side. Okay? Tapos na tayo dyan. Now, let's talk to the entrepreneurs, yung mga nagnenegosyo po at mga may negosyo. Una, panatilihin mo yung quality ng product mo at services mo at syempre, pagandahin pa natin. I-expand pa natin. That's number 1. Pero syempre, number 2, gumamit na kayo ng social media at e-commerce platform para lumawak pa ang inyong business at reach. Let me tell you this truth. This was stated by Bill Gates, I think in the 1990s. Bill Gates, if your business is not in the internet, you will soon out of business. Wala pang online shopping platform. That is because of the internet, e-commerce lang. Pero ngayon talaga, wala na. Mas na talaga. Kaya nga kailangan, both worlds na po ang mga nagnenegosyo. May offline, may online. And then, sa mga work from home naman ng mga professionals, kailangan po i-professionalize nyo na. Diba? Yung specific
specific working hours mo sa opisina, sa work from home, at syempre, para hindi ka ma-burnout, gawin mo na talaga. Like, for example, I have an office at my home. I record everything from home. Naka-work from home na ako for over 13 years. 13 years na ako naka-work from home. So, meron akong privacy. Gagawa ko yung gusto ko. And then, also, online. Pag work from home, mag-invest ka rin sa stable internet, productive tools, mag-subscribe ka, diba? At saka mag-aral ka ulit, upgrade, diba, mga kapatid? Para naman, syempre, on top ka. And shout out sa mga OFWs. Mga OFWs na nagtatrabaho po. Ang mga OFWs, maglaan po kayo ng oras para sa sarili nyo. Not only that, ladies and gentlemen, sa mga OFWs, may plan A nga kayo, may kita kayo ngayon. Dapat may plan B na rin po tayo. Again, matuto na rin tayo sa first pandemic. Again, we expect the best, but we prepare for the worst just in case. Diba, kung may mangyari, meron ka talagang fallback. Planuhin mo na talaga yung backup plans mo para itaguwid mo yung pamilya mo. Is it online selling? Is it also upgrading your skills? Baka pwede kang mag-virtual assistant, mag-freelancer ka. Kahit na mawalan ka ng work sa physical, pero kahit nasa bahay ka, pwede ka pa rin mag-work. So, right now, ang babala na lang po. Ang kailangan natin ingatan, pag nakapaghanda na tayo, ano pa yung virus na kailangan natin ingatan? The virus of misinformation. Kasi kung mali ang information na kuha mo, pinaniwalaan mo, mali rin ang desisyon mo. Kaya nga please, huwag kayong magkalat ng mga information na hindi verified. Kaya yung nabalitaan ko yun, ay, may mga videos na, dumadami ng chinek ko. Hindi pala totoo. Huwag agad maniwala sa nababasa sa online. Mag-fact check muna tayo kung credible ba talaga ang sources. Let us not be a spreader of fear, but let's be a spreader of good news. Then the next virus that we need to look at to, the virus of fear. Kasi ang takot ang pumipigil sa atin para gumawa ng tamang aksyon, tamang pag-iisip, para luminaw ang ating pag-iisip. Let me encourage you guys, look at me. Focus on what you can control. Ang virus, control mo? Hindi. Pero plan A, plan B, control mo ba? Plan A, meron akong work. Plan B, meron akong sideline, meron akong backup just in case na may virus, meron pa akong kikitain. Control mo ba yun? Yes. And then number 3, the virus of procrastination. Yan ang dapat natin labanan. Ang pagpapaliban ang nagiging dahilan kung bakit hindi tayo nagiging successful sa ating mga plano at gusto sa buhay. Sino sa inyo guilty? Type guilty. Kaya kung labanan natin tong 3 virus, the misinformation, fear, and procrastination, alam nyo, pwede tayong mag-overcome. Kaya hindi na dapat natin balikan ang mga nakaraan kasi hindi na natin pwedeng baguhin. Alam na po natin, maghanda na po tayo for the future. Again, pandemic 2, possible ba? Yes. But who cares if you're able to plan for your future? Kaya nga para sa mga tao naman na interesado na magplano this coming year, you want to double or probably 12x your income, may good news po ko sa inyo. Meron akong isang special webinar called the 12x method. I-reveal po sa inyo sa isang special webinar. But this is only for 500 people lang. Limited seats lang po to. If you're willing to be part of this webinar, itong 2-hour session na ito, please register na lang below or just go to chinkfree.com. And by the way, this webinar is for free. F-R-E-E. Libre po siya. Kaya bilisan nyo na po ang pag-register bago mag-close po ang registration. Maraming salamat po sa inyo lahat. Sana naman huwag kayong matakot sa mga fake news. Kailangan lang maging handa lang po tayo, maging mapanuri at huwag tayo magpadala sa takot. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina ang susi sa pagyaman.